Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel. It's another reaction for tonight, today, tomorrow. And ating pong pag-uusapan, no? Yung nauso, ang sinasabi lang suka. But anyway, I want to react to those people na pinagmamalaki ng isang bangag administration ang kanilang kandidato bilang pagkasenador. No? But before we start, I just want to say hi sa ating pong mahal na mga OFW. Yep, kamusta po kayo diyan? Sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan, mabuti, walang sakit. At lagi lang po tayo magdadasal sa ating big boss sa taas, no? At tayo po itutulungan yan, hindi po tayo pababayaan yan, no? You just have to have faith, no? Para tayo po ay malalaya ng ating poong may kapal. At syempre po, pagdating sa health, eh wag po nating aabusuhin, no? Alam naman natin tayo mga Pilipino, trabaho lang ng trabaho. Pero pagdating po sa mga ganyang katawan ay hindi naman po tayo si Superman o si Superwoman. Kailangan magpahinga tayo ng konti, drink lemon water. It's gonna help at least. Okay? So kayong mga overseas Filipino workers, tawagan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan, pamilya sa Pilipinas at tatanungin po natin, how are you guys doing? That's right. No? Yan na po ang ating trend for today. No? At hindi natin alam kung tayo ba ay meron pang mapapala sa bukas sa Pilipinas. So meron ba tayong makukuhang magandang balita? Meron na naman bang magugurgo? Meron naman bang maiimbestiga sa tuwad ko? No? Yun na eh. Yun lang for more than 3 years. No? Yun ang lagi ang nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. Wala tayong makitang development, improvement, pati yung bigas na sinasabi, wala pa rin. So, yun na. Yun ang inyong mga tanong. I'm sorry. Pero wala tayong magagawa. Siyempre, we are just concerned kung talaga ba ang Pilipinas ay umaangat o bumabaksak talaga na naman. Kasi yun ang nakikita ng iba't ibang panig ng mundo. And marami akong mga nakaka-chat na OFW and they said na instead na uuwi na sila para magpahinga, lalo ng iba nasa mga 50 something na, eh sinasabi nila na they have to extend kasi nga um, napakasama ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. And, iba nga nagbibiro pa na pag daw si Sara Duterte na ang presidente, saka sila uuwi. Biro yun, pero wala tayong magagawa. No? Ang ating mga OFW, lagi nangangarap yan no, ng tahimik na buhay sa Pilipinas. At kahit papaano may magandang kinabukasan. It's not big, pero at least makasama nila ang pamilya nila. Okay? Alright, kayo mga OFW dyan, ingat palagi and thank you for your support. At siyempre po, kayo ang bayani ng ating Pilipinas. No? Hindi po dahil sa dollars na pinadadala nyo, kundi sa inyong care at pagsasakripisyo para sa inyong mahal sa buhay. Already? Yan. Okay mga chong, itong si Bangag Boy, no? At ay ito naman at nagpakitang gilas, no? Sa kanyang mga kandidato na sinasabi niyang alyansang bagong something-something, no? Kaya hindi ko maintindihan. But anyway, sabi niya ito raw ay bagong samahang Pilipinas para raw sa bansang Pilipinas. The question is, bago ba talaga itong mga to? Diba? I understand siguro yung kapatid ni Bangag na si Amy magre-re-elect at siyempre yung sino pa magre-re-elect diyan, si Tolentino na kung hindi dahil kay Duterte ay hindi mananalo 'to. Diba? Eh, siyempre pera-pera lang 'yan, 'di ba? At kanya-kanya lang sabi nga ni ex-President Erap Estrada, weather-weather lang 'yan. Ang nakakaano lang kasi itong si Tolentino halatang-halatang balimbing, no? At nang iwan sa ere pagkatapos tulungan. Actually lumaban na yata 'yan nung una, pero natalo under the banner of ng mga Dilawan, no? Pero hindi siya nakalusot, pero nung inampo siya ni Tatay Digong, nanalo. Kita mo nga naman 'yan, no? Alam mo, napapansin ko si Tatay Digong pagka talagang gusto mo ng tulong and I guess you promise to help the Filipino, eh talagang kukunin ka, tutulungan ka kahit na niloloko mo yung tao, di ba? Kaya naaawa rin ako talaga kay Tatay Digong dahil he was being used, no? Same as yung dollar nga, si VP Sara, he was being used also ng hayop na bangag na 'to. But anyway, gusto ko lang mag-react sa sa mga 'to. Kasi nga pinag-uusapan nila 'no at yung isang manager ng campaign manager na Chongko ba yun? Chongko o Jonggo? Chongko 'no? At sinasabi niya na ito raw ay isang bagong alyansa 'no. Ika nga ay parang brand new 'no? Parang ika nga ay 2025 Toyota 4Runner 'no. Sinampol pala sa kotse. Pero nung titingnan mo ang pagmumukha nila 'no ay talagang alin, yan ang brand new. Diba? Kung iisipin niyo mabuting isa-isa 'no, itong mga taong 'to, they're not really something na talagang are they really for Filipinos? Para sa akin, 'di ba? Kasi unang-una, 'no, unahin natin si Tulfo Boy, 'di ba?
nagsinungaling na agad 'no at, yan ay ginamit niya ang citizenship ng US kung saan bumili yata siya ng citizenship sa Pilipinas, sa US. Ang tanga-tanga naman ng Tulfo siguro feeling na feeling niya ang congressman, kumuha siya ng G1 or something, visa para sa mga diplomat papunta sa US. Hindi niya alam na siya ay may record do'n, kaya siya ay na-question na up to now, ang Department of Justice dito sa US ay iniimbestigahan siya and once na ito ay tumakbo na, kasi nga katatapos lang ng election dito sa US, lalo na si Trump, ayaw na ayaw niya ng mga ganyan, didiretso yan sa USCIS and marami nga nagsasabi na yung pinetition yung mga anak niya under that name maaapektuhan, 'no? So, dito pa lang nakita niyo na ang taong 'to hindi talaga reliable or honest, 'no? Kasi you're running for public, eh. Sabi nga ni Luis nung, may topak sa ulo na tinago ang kanyang rapist na asawa, ay a public office is a public trust. Oh, papaano 'yan? Sa umpisa pa lang nagloloko na, kaya nga siya na-question sa DSWD. Kung tunay talagang wala siyang ginawa sa US, di sana hanggang ngayon siya pa rin ang DSWD, 'di ba? 'Yun ang ibig kong sabihin. Hindi 'to bagong Pilipinas, gagong Pilipinas po ito. Kasama mo si Abalos, ano bang ginawa niya? KOJC, tapos pa-cute kay Alice Go. Kung natatandaan niyo may picture 'yan, nakagano'n si Alice Go, 'di ba? Oh, so everything is just set up, 'no? At, yan ay sumabit din ang pangalan niya sa Pogo. 'No, sa Mandaluyong, sa Pasay, kasama niya ang DOJ Secretary na si Remulla, 'no. May mga exposed diyan sila Ma'am Maharlika and up to now it's still under investigation which nothing will investigate, 'di ba? Tapos yung KOJC nagsinungaling siya na hindi naman daw nasaktan ng mga taga KOJC. So, papaano mo sasabing bagong alyansa 'yan, 'di ba? Si Lacson at si Soto, yung tinatawag ng iba na Bonnie and Clyde, partners in crime. Si Soto, ang mismong dating liberal na nag-compose pa ng magkaisa nung tinanggal ang mga Marcoses. Si Lacson naman, maka-ERAP 'yan, 'di ba? So ngayon, asa na ngayon, kay Marcos. So, paano mo sabihin may paninindigan 'tong mga ito, 'di ba? Well, anyway, bago natin ituloy ang, kasinungalingan ng isang bangag, 'no, ay panoorin natin ang kanyang video nung una niyang pino-claim ang kanyang mga aso, 'no? Kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap, kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Nasaan 'yun? 'Di ba? How do you know na lahat ay protektado, suportado? Yeah, sabihin na natin na protektado siya ng, support siya ng mga lokal na government unit, 'no? Pero ang tanong dito yung mga tao, 'di ba? Siyempre ang local government unit, saan ba sisipsip 'yan? Di sa kasalukuyang administration, 'di ba? Alam ko 'yan dahil galing na ako diyan, eh. 'Di ba? Lalo na ang iyong, administration kung hindi ka kakampi, tatakutin ka pa. Pati nga pulis pinagpula-pula mo para lang maging pandagdag sa tao. Iyan ba ang tunay na bagong alyansa? Para kayong mga NPA din, eh. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Paano nahirapan si Tatay Digong? Alam mo bangag, kailangan you need to research. Kailangan yung mga vloggers mo na binabayaran mo naman ng milyon, 'di ba? Utusan mo. Panindigan, 'no? Alamin mo kung talaga nahirapan si Tatay Digong. Iniwan na si Tatay Digong ng ibang partido ng PDP. Lumipat na sa'yo. Siyempre, nasa iyo ang pera, eh. But at least itong mga taong 'to, katulad ni Senator Bongo, ni Bato, yan yung mga naiwan. At least ito, dito mo makikita yung loyalty ng isang tao. Meron ka ba niyan? The thing is, ang talaga lang naman, kaya lang naman gusto ka ng tao dahil may pera ka. Pero real friendship, wala ka nun. Diba? Kaya nga, kung alam mo palang nahihirapan ng PDP laban, bakit nyo sinisiraan ng Duterte? Bakit up to now, you guys are sabotaging Vice President Sara? Diba? Kung alam mo palang malakas ang iyong lineup, malakas kayo, malaki tiwala sa'yo ng tao, bakit ka naninira ng tao? 'Di ba? Yun lang yun, eh. Kaya hindi natin masisisi si Tatay Digong at ang ibang, kandidato ng PDP na to fight back kung ano lang yung sinabi nila. Kaya nga nauso ang suka, 'di ba? Yan ang dahilan kung bakit, usong-uso ngayon ang suka. Tuloy natin! Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Paano mo nalaman nagmamakaawa? Gising ka ba nung nag-proclaim si Tatay Digong at ang mga kasama niya PDP? Sino? Yung nagsabi sa'yo, yung binabasa mo.
You know what mga chong, kung talagang itong taong 'to kilala 'tong mga kandidato niya, hindi na magbabasa yan, eh. Siguro babasahin niya lang yung, kung ano yung nagawa niya. Halimbawa si Bong Revilla, sasabihin niya babasahin niya lang, itong si, Bong Revilla, 'no, Napoles 'to, daming pera. Yung mga gano'n, 'di ba? Si Pacquiao, anak ng teteng, tinitira nitong nanay ko, ipakukulong niya. So, iyon ang ibig ko sabihin, 'di ba? Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, Paano naging karampot ang kandidato ng PDP? Unang-una, 9 ang senator ng PDP. Hindi sila less than 9. Kung karampot siguro parang yung mga kumakain ng suka o ng suka mo, yung mga dilawan. Ilan lang sila? 3 lang yata o 4. Yun ang karampot. Eh, ikaw pala tinitira mo dilawan, yari ka, sige ka. Alam mo nga besties mo ang NPA ngayon, titirahin ka ng mga yan, baka ikaw ang ma-impeach. Oh, ingat ka, bangag. Sige pa, singot pa para tumino. Di ba? Singot pa. po kami, hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Paano magiging buong loob? Look at Manny Pacquiao. Tira ng tira sa'yo. Sabi niya, pag siya naging presidente, ipakukulong ang nanay mo, pati ikaw. Hindi siya papayag dahil corrupt kayo. Ano na mangyayari sa Pilipinas kung kayo ang mananalo? Buo ba ang loob niyan? Nasa iyo na. Paano yun? Di ba? Kaya naman, Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. kung comparison lang, Mr. President Bangag, no? Almost lahat ng kandidato ng PDP, lawyer, marunong sila sa batas. At yun talaga ang dapat sana, not being discriminate, pero yun dapat sana ang maging senator kasi they know about the law. Yung mga bata mo, sino dyan? Alam mo, mga Mr. President Bangag, they just want power. They're not for Filipinos. Totoo yan. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. At magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, nahihiya na nga sa inyo yung mga tao eh. Pag nalaman BBM, parang hindi na sila makatingin ng diretso eh. Alam nyo, tingnan nyo yung regular na tao. Diba? Yeah, sa survey ng Okta o kung SWS or what, number 1 ang mga bata mo, number 2. Pero dahil nga ba yan? Sabi nga nila eh, kapag hindi mo nilagay ang pangalan ko sa top 1, hindi na kita babayaran. Bihira. Malalaman na lang natin sa Mayo kung totoo yung sinasabi mo. napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal 8 sa kanilang veteranong senador. Ang tanong kung ano yung nagawa nila when they were in the Senate. Diba? Number 1, si Lito Lapid. Anong ginawa niya? Number 2, si Manny Pacquiao. Anong ginawa niya? Number 3, sino pa? Sino pa? Well, si Amy. Si Cayetano. Yung kapatid ni Binay. Diba? Si Tolentino. Alam mo, lahat ng background nila napakapangit. No? Talagang you can tell na hindi paninindigan sa Pilipino ang ginagawa nila. All they want to do now is go back to the Senate para mag-TikTok. They just want power. Tapos si Lacson. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya babalik sa pagka-Senado. Tapos nung nangyari nga raw yung mga budget na yan, kailangan niyang bumalik. Sino ba gumawa at nanloloko ng budget? Di ba yung kaalyansa mo, Lacson? Ganon din si Soto. Di ba? Bili pa naman ako nung kay Soto. Si Soto, aminin natin kahit pa paano may nagawang konti. Pero nakakawalang gana. Pagkatapos niya alam niya naman na-addict yan. Si Soto is one of the author yata about anti-drug organization. Tapos kasama mo, addict. Diba? senador kasi pag veterano baka akalain ng hindi lang luma kundi mata. Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar.
Kita-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at Sa kurakot. matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na ba dito sa pagpanday ng mga batas? Apat ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary, ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang Ito, explain lang natin to kung kasinungalingan ng hayop na to. No? Bangag kasi, addict. Alam nyo, ang mga addict kasi, pag may tama yan, yung talagang yung drugs ay kinokontrol na ang kanyang system, sinungaling na yan. Gagawa at gagawa ng paraan yan to say something sweet para makakuha siya ng droga. Parang ganyan ang ginagawa niya ngayon, di ba? Parang he's telling people na ganito ang mga tao. Drug addict eh. Di ba? Wala naman siyang credibility talaga to become honest. Well, alam mo, dito sa about sa COVID-19, no, yung mga sinasabi itong ninakaw daw nito, ninakaw daw ng past administration, nasaan? Nasaan yung proof niya? Dapat ko talagang sinasabi niya yan, he has a proof. Ito, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi niya alam na mismo siya ay humanga sa Duterte administration to handle the situation about the COVID. Kasi nobody expect that. Nobody expected na magkakaroon ng COVID at magkakaroon ng parang crisis sa vaccination para matulungan nilang tao. What did Tatay Digong did? Nakipag-deal siya sa China at saka sa Russia para makakuha ng vaccination. Kasi nahihirapan si Tatay Digong kumuha ng vaccination sa US that time. Kaya ang China nagpadala ng vaccination, ang Russia nagpadala. Siniraan pa nga nila na kapag yan ang ginamit mo, mamamatay ka. Saan ba? Sino ba? Kahit naman sa US, may mga nangyari din yun. And beside, ang mga namatay sa COVID-19, hindi kasing rami dito sa US kung kumpara mo sa Pilipinas. Tatay Digong did his best. Kasi nga hindi niya nga ine-expect yung nangyari eh. Nobody knows, even the US. Hindi nila ine-expect. That's why they have to do something. At si Tatay Digong, can you imagine kung itong bangag na to ang naging presidente noong 2016 to 2022? Malamang wala na nagsasalita sa entablado ngayon, di ba? Kaya thank God, mabait pa rin ang God dahil si Tatay Digong ang nilagay niya dyan. ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin na inaagaw pa ang mga isla natin. Sino ba may kasalanan yan? Di ba? Kung nakipag-usap ka as a president to another president ng China, maybe hindi ganyan ang mangyayari. But do you think ang China, eto hindi ko kinakampihan ng China, I'm not a pro-China, sasabihin naman ng mga troll na pro-China ako. Kung nakipag-usap siya, diplomacy sa China, I don't think mangyayari yan. Nung panahon ni Tatay Digong, alam niya may mga tension na rin doon. But Tatay Digong spoke to China. They deal with them. They talk to each other. Tatay Digong is trying his best na wag naman ganun. Alam kasi natin, hindi naman tayo mananalo sa China eh. Diba? Pero ang ginawa ng mokong na to, na addict na to, ipinakita niya sa China that he rather be with the US kesa maging neutral. Ano ba sinabi ba ng China? Na kinakailangan sa amin ka, wag ka sa US, diba? China just wanna be neutral. Diba? Yan ang pangako mo nung tumatakbo kang bilang presidente. Na ikaw ay magiging neutral sa lahat. Wala kang pakialam dyan. You don't wanna be involved with that. Basta ikaw dito sa US, kampi ka. Sa China, kampi ka. You are in the middle. Pero nung umuwi ka galing US, alam mo agad na ang China ang masama. Bakit? Dahil alam namin dito sa US, kinukuha mo ang mga ninakaw nyo na deal nyo sa US. And I guess, Joe Biden told you, sige, ibibigay ko konti-konti. Pero itong gagawin natin sa Pilipinas. So, dito pala, kung ang Pilipino walang kaalam-alam sa South China Sea, sa Spratly Islands, sa Scarborough, yung tinatawag ni Tarielang West Philippine Sea, no? Ay, ibig ko sabihin, talagang mauuto nitong hayop na to. Pero kung alam nyo talaga ang katotohanan, hindi kayo magpapa-trap sa adik na to. Para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila. Sinabi ba ng China na sasakupin nila ang Pilipinas? Taiwan ang gusto ng China. They don't care about the Philippines. May nagsasabi, pagkatapos ng Taiwan, Pilipinas naman ang sasakupin nila. Okay? How? Yes, admit it. Talagang kaya-kaya ng China gawin yun. Pero, if we are just being neutral,
siguro hindi naman mangyayari yun, di ba? Ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan. Nasasakdal, means suspect pa lang. No? Sa US, sinara na yan. Binaba na yung kaso niya. Dinismiss na yan. Dapat hindi niya binabanggit yan kasi paninira yung ginagawa niya. Kung natatandaan nyo nung nangangampanya siya noon with Sara Duterte, tinatanong siya ng isang reporter, anong masasabi niya yung binabato kayo lagi ng kalaban? Like sila Manny Pacquiao, sila Isko Moreno, sila Lacson, kung sino-sino pa. Tinitira sila pati si Sara. Anong sabi nitong hayop na adik na to? Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Basta ako mangangampanya lang ako kung anong gagawin namin. No? Kung ano yung gusto namin gawin sa Pilipinas, yun lang. Pero hindi kami titira sa ibang kandidato. Ano yung ginagawa niya ngayon? Diba? Ano yung sinasabi niya ngayon? Dahil ba siya ay isa ng presidente and he doesn't give a shit? Hindi niya ba alam na the reason why he's there because of the Filipino people? Diba? 21, 22 million people voted for him. Diba? It's not 31, guys. Accept it. Suck it up. At sa ating kababaihan, wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Inamin ni Tatay Digong na ang Pogo ginawa niyang legit noon kasi kailangan ng income ng Pilipinas. Remember, bumaksak ang Pilipinas dahil nga sa COVID. Wala tayong income. If you remember that. So, para magkapera tayo, Tatay Digong is doing something. Can you imagine kung wala? Saan tayo kukuha? Uutang na naman. At that time, ayaw na magpautang. Kasi nga, grabe ng utang natin. Hindi ko nga lang alam ngayon kung paano sila nakakautang eh. Pero, before Tatay Digong step down, ginawa niya dineclare niya na yan na antay na ang Pogo. Wala na. Tapos na. Hindi na pwede. Kasi nga, nalaman niya na inaabuso ng ang mga Pilipino, ang mga worker. Now, hindi naman nakukuha agad ni Tatay Digong yan eh. Alam naman butas sa bawat Pogo para alamin. Siyempre, may nagsabi sa kanya na ito na pala ang nangyayari po, sir. Ganun ba? Okay, let's stop it. Done. Done deal. Hulihin pagka ginawa pa rin. Alam niya yan, di ba? Pero he doesn't wanna admit it. Hindi nila alam na ito ngayon ang nagpapatakbo ng Pogo. Ito ngayon ay kasabwat. Iniba lang ang pangalan. Sana wag pa uto Pilipino katulad ng ginawa ng mga Dilawan. Tayo ngayon ay nasa sanandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Ano ba nangyayari yung sinabi mo? Nung panahon ni Tatay Digong, bangag. Hindi ko lang kung tulog ka ng tulog nung panahon ni Tatay Digong o lagi kang high sa droga. Napakaganda. Ang mga tao, nakakalabas sa gabi. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga pulis, straight. No? May mga skawalag pa rin, konti lang. No? At pag nalaman nila skawalag yan, takot na silang mabuking. Ngayon, harapan, skawalag na. At ang balita, may bago pang kidnapper ngayon ng mga pulis. Diba? Kaya sasabihin mo, babalik na ba tayo sa madilim na bumalik na ho tayo. Nung nakaraan panahon ng mga Dilaw, nung panahon ni Tatay Digong, wala yan. Kaya ikaw, adik ka, magsalita ka ng matino, tumira ka ng coke para maganda yung sabihin mo. Diba? Ay, bangag. Anyway, mga chong, banggitin na lang natin itong mga ito. Kung natatandaan nyo si Cayetano at si Binay, magkaaway ang kanilang mga pamilya against Binay because of Taguig and Makati. Tumatakbo sila ngayon senador sa alyansa. Si Manny Pacquiao, alam na naman natin yan, basang-basa na siya sa Pilipino, na balingbing. Yan ang talagang certified balingbing dahil talagang siya, hindi siya makakalusot sa mga sinabi niya nung una, nung siya tumatakbo presidente at ngayon, nung una, sinusuka niya ang Marcos. Talagang sinasabi niya pa nga tao, ina-warningan niya pa na nasa it's up to you kung iboboto niyo ulit yan, pero kawawa tayo mga Pilipino pag yan ang naging presidente. Ngayon, ang ganda-ganda ng programa ni Marcos. Diba? Hindi natin alam. I'm not saying na addict si Pacquiao. Pero because naulog yung utak niya, nakakasutok sa ulo niya. No? Kaya kung pwede ko lang makausap si Marquez yung tumalo sa kanya, kung pwede sapakay siya ulit sa ulo, baka maalog, tumino. No? Si Abalos, alam niyo na yan, may Pogo issue rin yan. KOJC.
'di ba? Yung pagsundo niya kay Alice Go, special treatment. Yung pala, drama effect na. Oh, 'di ba may pagganon-ganon pa si Alice Go sa picture. Oh, saan ka nakakita na ngayon, suspect ka, gaganon ka. 'Di ba dapat pagka kinuhanan ka ng picture, malungkot ka, stress? They're all connected, man. Si Tulfo Boy, oh, dalawa sa kanilang tumatakbo. May nakalusot ng isa. Oh, anong ginagawa ng isa? Tumaba ng mukha, saka ka-facelift. Oh, ano nangyari sa kapatid niyang iniimbestigahan yung ano, charity sweepstakes? Oh, wala na rin. Oh, tapos magdadagdag na naman kayo ng tulpo. Oh, matino ba 'tong tao 'to? Hindi po. Oh, bumili ng citizenship sa sa US, sa Hawaii. Oh, oh ngayon nakakasuhan siya ngayon sa Department of Justice dito sa Amerika, nakakahiya. Oh, bumili 'to ng, magkano yung bahay, nakalimutan ko na kung magkano sinabi ni Maharlika. Cash yata 'to. Oh, ang asawa raw CNA. Oh, nasaan ang pera? Saan galing ang pera 'to? Hindi niya dinideklara kanyang salary. Oh, yan ba mapagkakatiwalaan? Yan ba aliyasang Bagong Makabayan o Bagong Bayan? Si Tolentino, alam niyo na rin yan. Oh, tabing ilog yan. Tumatalo sa ilog pala, tabing ilog. Oh, si Amy, mangga. Si Bonnie and Clyde, Tito Soto and, Lacson. Oh, tinitirang Marcos. Oh, ngayon parang Pacquiao din yan, Pacquiao 2.0 to dalawang kaya 2.0. Oh, ngayon higop na rin. Napakabalik na sa puwesto. Alam niyo naman si Bong Revilla. 'Di ba? Oh, Napoles, ano ba ginawa niya sa Senado? Wala. Akit lang. Oh, Vito Lapid, hindi ko alam na senator pala 'yun. Oh, natandaan niyo ba yung latest ngayong expose sa Lapid family? Pogo din 'yan, 'di ba? Oh, pinakawalan niya o pina-arrive niya, special treatment ang anak niyang Maymay daw na sa Clark Airport. Oh, 'di ba? Oh, tapos si Vito Lapid kaibigan niya si Risa Ontiveros. Oh, it doesn't matter. I mean, it's okay. Pero yung dalawang yan nag-uusap. Ang balita, no, panoorin niyo yung kay Yumi Santiago na sinasabi na stress daw si Maymay, and then nung nalamang si Virus na ang humawak ng mga documents at mag-iimbestiga, nawala ang stress. Anong ibig sabihin nun? Eh, di kasabwat. Ika nga, sabi siguro ni Virus kay Maymay Lapid na anak ni Lito Lapid, "Don't worry, I got your back." Oh, di ba? So mga chong, itong mga taong ito, ay, ito 'to, ay talagang lahat may question, disappointment, you know? Parang bobo na lang, tulad ni Gadon ang boboto sa mga tao, 'no? Dahil the thing is, ano ba ginawa nila? Co-author ng bill, nasaan? Nagagamit ba ng Pilipino? 'Di ba? Yung isa diyan absent o dalawa diyan ang absent, 'no? Tapos yung isa diyan nag-aaway between the city. Anong anong alyansang bayan 'yan? Bagong alyansa, anong bago diyan? 'Di ba? Wala akong nakitang bago diyan, wala. Iko-compare nila ito sa PDP, 'di ba? They're all lawyers actually, they're almost all lawyers. PNP chief, dating presidential assistant na marunong naman. Look at Bongo. Pag nakita mong Bongo, naririnig mong Bongo, malasakit agad na nasa utak mo, 'di ba? May na-prove siya. Pero itong karamihan, itong mga bugok na 'to, ano, 'di ba? Si Camila Villar, I don't know her yet, but yeah, she's a congressman. Who knows? Another Villar naman ang papasok. The only thing na puwede natin gawin dito mga chong is patunayan natin kay Bangag na tayo'y galit na sa kanya by way of not letting them win. Bakit kanyo? Dahil 'pag nalaman niya na talagang galit sa kanya-kanyang tao, mararamdaman niya. Parang dito sa US, natalo si Joe Biden o yung kanyang alalay na si Harris. Natalo ang kanyang mga kandidatong mga congressman na Republican at sa Senate. Majority na ngayon ay, Republican na pala, hindi pala Democrat, I'm sorry. Dahil galit ang mga Amerikano sa ginagawa ni Joe Biden. And we can do that too as a Filipino, 'di ba? Boto natin yung mga bagong tumatakbo sa Congress at, patunayan natin, lalo na ngayon na 32 million na umaasa kay VP Sara, let's vote for the guy na alam natin na gagawa lamang para sa Pilipino, hindi yung magwa-waste ng time ng tuwad ko, 'di ba? O ng mga impeachment. Wala namang mangyayari. Si Bangag na mismo nagsabi, walang mangyayari. Siyempre kailangan niya magpabida. The thing here is mga chong is, sino naman ang kawawa rito, 'di ba? Yan na naman po. Tayong mga Pilipino ang ipit na naman sa mga ito. Ngayon, the only thing na puwede tayong makasalba ng konti is ilaglag ang mga pinagkakatiwalaan ng isang adik, 'di ba? Ipalit natin ng bago sa Congress. Oh, I'm pretty sure may mga kalaban ng mga congressman na mga tuwad ko. Ilagay natin yung bago. 3 years lang naman 'yan. What is 3 years? 'Pag sila'y, gago rin, balimbing din, mukhang pera din, ilaglag ulit.
That's the benefit of our Filipinos. Bumoboto tayo every year. Yun nga lang, syempre sa presidente, vice president, 6 years. It's okay. Andiyan na yan eh. Andiyan ang adik. The only thing na pwede nating alisin yan is sipain na lang by people power. Pero we don't have much people to do that. Kasi hanggang ngayon, tahimik pa rin ang mga Pilipino. Nag-iisip pa kung dapat pa. Kasi I really don't, you know, blame the Filipino. Dahil nakakailang people power na, but still the Philippines is still like this. Di ba? Kaya ang akin lang mga chong, pumili na lang kayo. Team Suka, di ba? O yung team na sinusuka. Why? Yung nga sabi ko eh. Di ba? Or yung team kain suka. Nasa inyo na yan. Di ba? You have a choice. Gusto niyo tumino ang Pilipino? Punta tayo sa team suka. Gusto niyo na hanggang ngayon, pareho pa rin. Ang tanong ng Pilipinas, ano ba mangyayari sa atin bukas? Ito. Sabi nga ni Tatay Digong eh. Di ba? Kung alam nyo na maganda ang ginagawa ng Marcos administration, edi boto nyo. Di ba? Pero kung alam nyo, alanganin na kayo, gurgur na kayo, wasak na kayo, iboto nyo ang kandidato ko. O, di ba? Yung pangatlo, yung team kain suka, optional na lang yan. Yan na lang sa mga natitirang dilawan na hanggang ngayon naniniwala pa rin. Di ba? So mga chong, akin lang po is, let's pray that ang ibang, kasi marami pa rin Pilipinong ligaw, hindi naiisip, hindi nila alam. Marami. Million yan. But the thing is, we have 32 million plus for Sara Duterte and let's use that vote against sa mga gusto mag-impeach sa kanya at sa mga gusto na walang ginawa. Let's look for someone na gagawa ng paraan para sa bansang Pilipinas. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay naintindihan at nagustuhan po natin ang ating pinag-usapan ngayon and pag-usapan natin muli sa susunod ang mga sinabi naman ni Tatay Digong or kung ano may susunod. Again, please, kayo po ay mag-subscribe, like, at press nyo na rin po ang notification bell. In that way, every time I have a video like this, you will be notified. Okay? Again, maraming salamat po sa inyo. God bless at sana may bukas pa ang ating bansang Pilipinas. Anyway, katulad sa sabi ng ating VP Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.